Story time tayo. So, this is about Jonah. Ikwento ko lang sa inyo kasi tapos na akong magbasa ng Old Testament. And isa to sa mga gusto kong book. Okay, sa Old Testament. Kasi dito magsushow kung gaano kabuting Panginoon si God. Kasi lately, merong kumakalat na sabi, yung God daw sa Old Testament is masama. And then pagdating sa New Testament, He is so loving. But no. Kapag binasa nyo ang buong Old Testament, you will know kung gaano kabuting Panginoon si God. Kung gaano siya kabuti sa mga tao kahit sa Old Testament. Marami na siguro sa inyong nakakaalam about kay Jonah kasi siya lang naman yung kinain ng fish, di ba? Pero bakit nga ba siya kinain ng fish? And ba't ko nasabi kung gaano kabuting Panginoon si God nung sa Old Testament dahil dito sa Book of Jonah? So dito sa Book of Jonah, inutusan ni God si Jonah na i-warn yung mga taga Nineveh to repent sa mga kasalanan nila. Kasi kung hindi, God will destroy Nineveh. So, imbis na sundin ni Jonah si Lord, tinakbuhan niya si Lord. Ngayon, may nakita siyang isang ship papuntang Tarshish. Sumakay siya doon. Pero, nagpadala si Lord ng malakas na hangin na parang masisira na yung ship. And sabi ng mga tao doon, kanino bang God to? Itong gumagawa ng disaster na to. Ngayon nalaman nila si Jonah pala yun. Sabi niya, call out your God para i-stop tong wind na to. Itong dilubyo na to, parang ganon. Kasi masisira na yung ship eh. Sabi ni Jonah, itapon nyo na lang ako sa sea para tumigil yung hangin, sabi niya. Ngayon, tinapon nila si Jonah, tumigil yung hangin. Kasi si Lord nga talagang may gawa nun para sinusundan niya si Jonah, no? Para gawin ni Jonah yung pinag-uutos niya. Ngayon, pagkatapos niyang mahulog sa sea, pinadala ni Lord yung fish, no, nakakain sa kanya. So, kinain si Jonah ng fish. And nandun siya sa belly ng fish for 3 days. So, nagdasal si Jonah sa loob ng belly. Praise niya si Lord sa goodness sa buhay niya. And kinausap ni Lord yung fish, kaya niluwa niya si Jonah, from the belly. So, after maluwa ni Jonah sa belly ng fish, nakarating siya sa Nineveh and he warned the people that in 40 days, sisirain daw ni Lord yung Nineveh kapag hindi sila nagrepent. Yan, sabi niya, yet 40 days and Nineveh shall be overthrown, sabi niya. And hindi niya inakala na magre-repent yung mga taga Nineveh. So, nakarating sa king or sa hari yung warning ni Jonah sa mga taga Nineveh. Kaya ang ginawa ng hari, tinanggal niya yung robe niya, naglagay siya ng sackcloth, kasi yun yung tradition nila, no? And nag-issue siya ng proclamation sa mga tao na magrepent. Kaya lahat ng tao sa Nineveh, yung greatest to the least people, nagrepent silang lahat. And kinagalit yun ni Jonah. Sabi niya sa chapter 4 verse 4, "For I knew that you are a gracious God and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love, and relenting from disaster." See? Ang reason talaga ni Jonah kung bakit ayaw niyang sundin yung utos ni God, kasi alam niya kung gaano kabuting Panginoon si God. Na kapag nagrepent yung mga taga Nineveh, alam niyang papatawarin sila ni Lord, na parang walang nangyari. Gusto niya maparusahan yung mga taga Nineveh. So, ang ginawa ni Jonah, lumabas siya dun sa city, and then, nagstay siya sa isang shade dun para matulog. Ngayon, dahil parang nasisinaga ng araw si Jonah, pinadalhan ni Lord ng plant si Jonah na magtatakip sa kanya or mag-shade sa kanya habang natutulog siya para maging komportable siya sa pagtulog. Natuwa si Jonah. Pero, the next day, ang ginawa ni Lord, pinakain niya sa worm yung plant para mabulok, ma-wither. So, wala nang magtatakip or mag-shade kay Jonah habang natutulog siya. Tapos, nagpadala pa si Lord ng wind or scorching wind para mas lalong maarawan si Jonah na tipong parang mamamatay na siya. Sabi ni Jonah, "It's better for me to die than to live," dahil daw sa nararanasan niya. Pero pinarealize ni Lord ito. Sabi ni Lord, "Ba't naaawa ka pa na nawala yung plant? Hindi naman ikaw yung nagplant nun or hindi naman ikaw yung nagtanim nun." So, yung plant is yung mga taga Nineveh.
sinasabi ni Lord na hindi naman ikaw yung bumuhay doon sa mga yon. Hindi rin ikaw ang nagpalaki doon sa mga yon. Kaya kung napatawad ni Lord yung mga transgressions or yung pagtalikod ni Jonah sa utos ni God or sa iba pa niya mga kasalanan, bakit hindi niya kayang i-extend yung grace na yon sa mga taga Nineveh? So ayaw niyang mag-perish or ma-destroy or mawala yung mga taga Nineveh. So the lesson here is that extend the grace, to the people. Lahat tayo sinners, lahat tayo makasalanan. Pero kapag nag-repent tayo, God is so gracious and compassionate para patawarin tayo. Hindi natin pwedeng i-gatekeep yung kabutihan ni Lord, okay? So, if inutusan tayo ni Lord na i-extend yung grace sa ibang tao, let's do it. Kasi ganon kabuting Panginoon si God. And He never changes. Kaya gusto ko tong Book of Jonah.